Higit sa iyo, ipinagkakaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay maligtas, masagip sa mga kasalanan at Magandang gabi po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Douglas D. Badong at Reverendo Padre Reynante Tolentino. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato
at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon, na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ko tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako nang sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyong Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabing, Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad.
Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabing, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng pananalig mo. Doon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng flauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila, ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya at hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayari ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mula po sa amin, sa San Jose, St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo. Pwede po tumayo ang mga taga Gagalangin, Tondo. Hindi po kami nakakatakot. Kasi minsan pag naririnig na Tondo ay nakakatakot, pero kami po ay pwede namang kagalang-galang. No? Kayo lang ba? Kumonti na? Nasa choir. Okay. So, muli po maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin dito po sa inyong komunidad, lalo na sa pangunguna ng inyo pong kura paroko, si Father Nante. Dati, kami po ay nag-uusap lamang anak sa ina, ina sa anak. No? Kasi yung Quiapo, yung Nazareno, dadalaw sa ina, tapos yung ina, dadalaw naman sa anak sa Quiapo. Ngayon naman kami ay nag-usap para sa pagdalaw ng asawa sa asawa. Sabi ko kay Father Nante, meron palang third party kasama yung third party. No, yung inyong second patron, no, yung si Saint Francis. Pero nawa, bago po umalis, ang aming pong imahin ni San Jose, ay muli natin pagnilayan, no, yung mga mensahe para sa ating lahat. Dahil pagkatapos din ng misang ito, magpo-posisyon din tayo. Kaya maganda na mapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa kung ano ang higit na dapat nating mapagtuunan ng pansin. Sa Ebanghelyo, meron pong dalawa, no? Kung tutusin, dalawa na lumapit kay Jesus para sa kagalingan. Yung isa, para sa kanyang anak na 12 taong gulang, batang-bata pa, pero no, sa kasawiang palad ay hindi na umabot si Jesus, namatay na, pero ganun pa man, ito ay muling binuhay ni Jesus. At yung isang babae na 12 taon nang dinudugo, lumapit din kay Jesus. Sa kanya pong paglapit, siya ay nanalig na mahawakan man lamang ang laylayan ng kanyang damit, siya ay gagaling. So dito po sa mga tagpong ito, maraming tao ang sumasama. Maraming tao ang nag-uunahan na makalapit kay Jesus. Pero bakit naging matingkad ang dalawang tauhang ito, ang dalawang kwentong ito? Katulad ng ginagawa natin, no, na magandang paalala kasi kahit buwan-buwan tayong sumama sa prosesyon, minsan, no, kapag yung Nazareno, sa karanasan namin, kahit araw-arawin mong sumama sa prosesyon, magpasanan, humawak sa damit, humawak sa krus, kung wala tayong tinataglay na pananampalataya,
hindi natin magagawa yung magpakumbaba. Sabihin nyo nga po, pakumbaba. So yung pananampalataya na tinataglay nung tatay para sa kanyang anak, yung pananampalataya na tinataglay ng babae, na pananampalataya, yun ang nagpagaling, yun ang pumukaw ng damdamin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sabihin niyo nga ulit, pakumbaba. So kung meron tayo talagang pananalig, ito ay magdadala sa atin na hindi tayo mawawala ng pag-asa, lalong-lalo na hindi tayo magyayabang. Kasi minsan, akala natin, dahil sumasama tayo sa prosesyon, ang attitude natin, dapat ibigay ng Diyos yung demands natin. Dahil sumasama tayo sa prosesyon, nagdidibusyon tayo na para bang karapatan natin na ipagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya nga sa halimbawa dito, alam nyo, sa kahilingan, walang palakasan. Kahit dito ka na sa simbahan matulog, kahit na itabi mo pa sa iyong pagtulog ang mahal na Birhen o kaya si San Jose, kung wala tayong pananalig, hindi mangyayari. Kasi nga, laging yung paanyaya ay tingnan natin yung ating pag-uugali. Lumalapit ba tayo nang may pagpapakumbaba o lumalapit tayo, minsan nga hindi na tayo lumalapit kasi parang dapat automatic, Lord nagsisimba ako, okay Lord nagdo-donate ako ng damit, nagdo-donate ako ng pambulaklak. Namatik na, dapat bigay mo ang aking kahilingan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganon. Kaya nga sa ating ginagawa, ang isa din sa inaasahan, para bang, di ba, halimbawa tayo, mga tagagagalangin, mga tagatundo, bumiyahe pa tayo mula dito, ano ang natutunan mo sa pagdalaw ni San Jose dito sa tahanan ng mahal na Birhen? Anong natutunan? Mayroon ba? O baka activity lang ito? Baka gawain lang ito? Baka bored lang tayo sa tundo, kaya kailangan tayong lumabas. Kasi laging ganun, ano ang mensahe na ibinibigay sa atin na dapat nating taglayin, lalo na sa pag-alis natin, pagbalik natin doon, anong matututunan natin? Ngayon, kung pag-uusapan natin, ang mahal na Birhen, si San Jose, ano ang nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa? Pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Itong dalawang to, wala ba itong pinagdaanan? Isa sa mga kwento na wala si Jesus sa piling nila. Nag-away ba silang dalawa? Nagsisihan ba silang dalawa? Hindi. Nawala si Jesus, sabay nilang hinanap si Jesus. At kung tutuusin, sabay silang nakatagpo kay Jesus at sabay din silang natagpuan ni Jesus kung saan sila dapat, sa tahanan ng kanyang Ama. Uwi na. Sa atin po kasi mga parang nakakagawian, bakit ka sasama sa prosesyon? Kasi mayroon akong hinihiling. Either, kamusta ang relasyon ninyong mga mag-asawa? Bakit ikaw lang ang kasama sa prosesyon? Nasaan yung isa? Nawawala pa ba? O nagwawala pa hanggang ngayon?
Bakit ka sasama sa prosesyon? Anong ididemand mo? Sasama din tayo sa prosesyon, katulong ang mahal na Birhen, katulong si San Jose, andyan na rin si St. Francis, na tulungan tayo na huwag mawala ang ating pananalig kay Kristo. Dahil na kay Kristo ang lahat ng kasagutan sa ating mga problema, na kay Kristo ang lahat ng mga hinahanap natin. At tutulungan lang tayo ng mag-asawang ito para manatili tayo kahit na sa mga panahong pinanghihinaan tayo ng pananalig na ibibigay niya at sasagutin ng Diyos ang ating mga dasal. Pero muli, paanyaya sa atin, nawa sa pagdiriwang natin ngayon, matuto din tayong lumapit sa ating Panginoon ng may pagpapakumbaba, lalo tigit ng may pananalig sa Kanya. Ibigay man o hindi ngayon ang ating mga kahilingan. Amen. Magsitayo ang lahat. Hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ang ating pong itutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yamaong nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapagkilom natin sa pamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, para sa kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang Bira ng Sapaw, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na si San Francisco, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi.